Blackout Alliance. Ang Blackout Alliance ay ang nagtataguyod at lumalaban para sa direktang linya ng kuryente. At tayong lahat po, mga mamamayan ng Southville 8B, ay miyembro ng Blackout Alliance. Kaya nananawagan po kami sa inyong mga bahay-bahay na lumabas at sumuporta sa ating sama-samang pagkilos bilang pagpapakita ng ating pwersa na tayo'y naninindigan para sa direktang linya ng kuryente. Yung binuo pong alyansa, ito yung Blackout Alliance. Para po ito sa issue ng mga taga Southville 8B. Ang panawagan po ng Blackout Alliance ay yung direktang linya ng kuryente para sa mga taga Southville 8B. Dahil sa kawalan ng kuryente, ay ano ba nagiging epekto nito? Yung mga bata, yung iba ay namamatay dahil sa dengue. Yung iba pa na yung kuryente, siyempre nakaasa yung kanilang hanap buhay doon, apektado rin. Na sa 10,000 kabahayan yung talagyan ng tao ito. Ilan naman po yung wala pa pong kuryente? Mga nasa 1,000. Ang ginagawa ng Bucket Corporation ay negosyo. Halimbawa, itong kabahayan na ganito, ang sinisingil nila ay sobra. Mayroon nagbabayad na 2,300. Halimbawa, sila yung isang katulad, halimbawa isang unit na ganyan, na hindi sila nakabayad. Ang gagawin nila, ipapatong doon sa ibang unit. Tapos hihingian sila ng pagpa 500. Kung hindi makabayad, lalagutan nila ho yun. May isa pa nga ho roon na hindi nagbigay ng 500, pati tubig nilagot. Inalam din doon sa opisina ng NHA, wala din daw alam sila. So napaglagutan, inangangahulugan, baki ang may kagagawaan lahat ng mga ano dito na anomalya rito sa ang NHA at saka Bucket Corporation ay magkasabwat sa mga ginagawa nilang sa mga ng tao sa pagkuryente, pagpuputol. Napakahirap yung walang kuryente. Lalo partikular sa na mag-aral. Paano makakapag-aral yung mga estudyante kung walang kuryente? Ang panawagan po ng Blackout Alliance ay isaayos ang kuryente, ang serbisyo ng kuryente sa Southville 8B, Southville 8, Southville 8A, Southville 8C. Dahil yan, ang mga iyan ay wala ng mga kuryente sa kasalukuyan. Kami po sa relocation site ay nananawagan sa ating gobyerno. Dahil naniniwala naman kami kapag sa gobyerno ay ito yung mamamayan na ipatupad kung ano yung tamasain ng mamamayan Pilipino dito sa Southville 8B. Yung totoong serbisyong panlipunan, hindi balangkas ng negosyo. Dahil ang ginagawa nila napakataas ng presyo ng kuryente para sa aming mga relocals, hindi nakakamatay ito.